Good evening po. Meron na akong ditong mga ilan lang na mga nakita sa post sa group na parang naisipan ko lang na basahin. Babasahin po natin yung post, tapos basahin natin yung mga comments. Isama po natin to sa ating content. Ito po, no? Mensahe sa mga nakautang sa OLA. Huwag po kayong matakot sa mga OLA. Yun bang nag-text sila na ipapatumba kayo, na ipasa sa legal department at ididemanda kayo? Wala pong katotohanan yun. Huwag kayong matakot. Use your coconut. Nag-loan ka sa kanila ng 4,000 or 10,000, tapos ididemanda kayo. Magkano gagastusin nila sa pag-file ng demanda? 1,500, 15,000 filing fee. Oh, 15,000 ba? Baka mataas to ha. Hindi yata to, mali yata to. Acceptance fee. Acceptance fee pala yun. Sa mga abogado, 15,000. Tapos attorney's fee every hearing. Diyan pa lang talo na sila. Take note, illegal po ang gawain nila. Sobrang laki ng interes sa ating saligang batas. Bawal ang magpataw ng interes sa araw-araw. Kaya wag po kayo tatanga-tanga. Walang demand letter na true, text or email. Ang demand letter o warrant ay matatanggap na papel. Ang hindi sila makapag-file ng demanda, kahit sinong abogado di tatanggapin yung mga demanda nila kasi illegal sila. Wag po kayong magpakatanga. So, basahin po natin yung mga comment sa post na to, no? Sabi ni Alvin, mind game lang nila. Puro paninindak. Wag naman sana, pero may napatay na ba sila? Yan ang sabi. Sabi naman ni Aldrin Sanchez, Alvin, may nagpakamatay na dahil sa depresyon. O, may nagpakamatay, hindi napatay. Yun po. Doon po kayo nila papatayin sa depresyon. Sabi ni Somar, ang nakakahiya lang yung ipopost ka. Ayun po, ipopost ka sa social media, sa Facebook, ipapahiya ka talaga nila. Pero bawal po yan. Criminal case po ang kakaharapin nila dyan. Pagka ganyan po ang ginawa sa inyo, wag nyo na po silang bayaran, lalo through online. Hamunin nyo silang sa presinto kayo magbayaran. Pero panagutan nila yung krimen na ginawa nila. Diba? Magbabayad kayo, panagutan nila yung krimen na ginawa nila. Sabi ni Let Q, paano kung ganyan ang email sa'yo na ikaw ang ipababayad sa mga damages? Oh, hindi po totoo yun. Sabi sa email, ikaw magbabayad sa damages. Kung magdidemanda po sila, hindi po gano'n. Pagdating sa korte, makikita na exorbitant, unconscionable ang ginagawa nila plus harassment, ay hindi po nila kakayanin. Tingin ko hindi nila kakayanin yon. Sabi ni Lea Kim Pauline Iglesia, Let Q, pag nag-file na sila ng small claims, ang alam ko dapat attorney na ang kakausap sa'yo mismo, hindi na ganyan na umaasa pang masettle mo directly sa kanila. Sabi ni Let You, Lea Kim Pauline Iglesias, kung sakali man po ganun, may posibilidad ba na babayaran ko lahat ng ginastos nila? Sabi nung kabila, huwag kang papayag kung settlement, dapat mutual agreement. May babayadan kang damages at may babayadan din silang damages. Yun nga po,
Di ba? Magbabayad kayo ng utang nyo sa kanila, pero sa tama lang kung magkano natanggap nyo, kung magkano lang ang tubo na karapat-dapat at hindi exorbitant. Pero, magbabayad din sila sa mga damages na ginawa nila. Pananagutan din nila yung mga criminal case na ginawa nila. Mabigat po yun. So, tuloy po natin, ano? Tama, sabi ni Lee D. Fernandez. Tama, based on my experience, hanggang pananakot lang ang kaya nilang gawin kasi mga illegal ang kanilang gawain. Kaya wag po kayo matakot. Sabi nga, use your common sense. Sabi naman ni Toto Markayla, ito po ay nakapost sa sa group natin sa Facebook binabasa ko lang po, nakapost po ito sa aming group sa petition to stop loan shark modus. Sabi po ni Toto Mercaida, truth, ako nga nag-anniversary na utang ko sa 2 ola ko, change na rin ako SIM, o diba may peace of mind na ako, ganun dapat, sabi ni Toto Mercaida. Sabi ni Beth Cachuela Nigdaw, salamat sa inyo, gumaan ang pakiramdam ko, salamat po sa advice. Sabi naman ni Ana Agulanay, sa akin po may pumunta na taga Cashmart at Acom, maayos sila makipag-usap sa nanay ko, pero di ko alam kung babalik pa sila. Di ko pa kaya masettle yung balance ko sa kanila. I-email ko ba sila? Ay, yun po. Sabi mo, maayos naman sila makipag-usap. Pero, ay di tanungin mo kung paano ba yung terms niyan. Kasi baka naman sobrang din naman ang taas niyan. So, baka halos 100% per per week, tapos or 100% per month. Ay talagang mabait nga yan sa sobrang laki ng yon. Sabi ni Labio Ramos, pakapi nito, hehe. Eto naman si Mark Harold Coronia, illegal talaga ang mga ola, kaya wag matakot sa laki interest. Gusto 5 days bayaran mo agad lahat. Di totoo yan, napupuntahan ka nila sa barangay kasi nga illegal sila, kaya di sila makapagpakita. Mga demand letter nilang puro fake, pati attorney no case, ha ha ha. Wag matakot, ignore lang sila at i-block sila. Dapat isumbong sa NPC, lahat sila nasa watchlist yan ng NBI. Uy, nasa watchlist pala kayo ng NBI kayong mga ola Sabi ni Marites Oshap, tama po, kaya alam na nila, tinatakot at hinaharas, panay patingin sa text at sagot ng tawag, wala na nga pambayad, tatagan nyo loob nyo. Sabi ni Marites Oshap. Sabi ni Lisa Hubilla, salamat po. Sige, hahanap pa tayo ng ibang post at babasahin po natin yung kanilang mga comment. Alam ko meron marami ditong post, yun lang po naisipan kong gawin. Eto naman kaso 7 comments lang siya. Hanap pa po tayo. Ito po galing kay Cristel Jimenez Sanim. May itatanong po sana ako, baka pwede nyo po akong tulungan.
Nag-apply po tita ko sa past cash ng loan. Ngayon po, ako po yung nag-fill up kasi di po siya marunong. Tapos nakalipas po isang linggo, tumawag po yung past cash, naniningil. Ang sabi po, may na-loan daw kami kahit wala naman po napasok sa GCash. Tapos sa GCash ko daw pumasok, hindi sa GCash ng tita ko. Ako po tuloy ang nasisisi kasi nasa akin daw yung pera. Sana po matulungan nyo kami. Ito po ang kanilang mga comment ng mga member. Babasahin po natin ang mga comment sa kanyang post. Anong ola yan? Sabi ni D-Card Station, anong ola yan? Pag cash go, yan, scam. Ganon nangyari sa akin. Pinasok daw pero decline at wala naman ngayon naniningil. Ulitin natin D-Card Station, anong ola yan? Pag cash go yan, scam. Ganon nangyari sa akin. Pinasok daw pero decline at wala naman ngayon naniningil. Kahit saan kami umabot. Ayun po ang sabi ni D-Card Station. Ito po mga ibang mga comment. Ito po nawala. Sabi ni Netsky, ganon din sa akin, Kuya Loan, mga timang. Sabi ni Catherine Almoraji de la Vega, tignan nyo po sa apps, huwag kayo umasa na bigyan lang kayo ng code to pay. O yun po sabi, huwag daw po kayo umasa na bigyan lang kayo ng code to pay. Sabi ni Angeli, mag-request ka ng transaction history kay GCash. Makikita mo doon yung send and receive mo. Pakita mo sa tita mo. Sabi ni SML Gemini, scam yan. Pwede mo ireklamo. Sabi ni Beth Cachuela Nigdao, ganyan din sa akin. May nilagay daw sila sa GCash ko kahit wala naman. Ang dami nilang pagbabanta sa akin. Wala naman talaga pumasok na account ko kahit piso na galing sa kanila. Pinagbantaan ako na ipapangutang daw nila pangalan ko sa lahat ng lending. Ganon, kasi hawak nga nila yung ipapangutang sa lahat ng lending. Sister company po nila na halos magkakaano yan magkakaduktong po ang bitukan ng mga yan. Sabi ni Gallardo Ed, good evening Gallardo Ed, good evening tol, good evening. Sabi ni Gallardo Ed, mga scammer, mga yan. Sabi ni Beth Cachuela Nigdaw, wala din naman nangyayari kahit magreklamo ka, parang walang nakakarinig ng mga reklamo. Ito naman po ay post na pinost po ni Duran Jan. Ang pinost niya po ay yung letter na natanggap niya mula sa number na 63938-673-4148. Ito po yung mga number na ginagamit ng mga scammer, ng mga agent na hindi mo naman maano. Ito po yung mga number na ginagamit nila sa mga pagbabantaan nila, no? Ito po ang sabi, magnanakaw, lahat ng detalye mo nasa akin na. Alam namin kung saan ka babalikan, lalo na pamilya mo. Kaya hindi ka na makakapagtago sa akin. Hindi na kami papayag na magnanakaw ka pa ulit. Ang dami mong pinerwisyo. Hi ka. Ngayon, hapon dapat maibalik mo na yung ninakaw mo. Kasi kung wala
Alam mo na mangyayari sa'yo, lalo na sa pamilya mo. Damay lahat ng nakinabang sa ninakaw mo. Gag! Yun po. Kaya ito po ang comment ng mga nag-comment sa post niya. Saijin. Sabi po ni Saijin, lagi nyo iisipin, words are useless hanggat walang aksyon. So, para lang sa utang mo, magpapalugi sila ng 24K bonds sa small claims. Yan po ang sabi. Sabi naman po ni Aldrin Sanchez, si question mark. Sino ang mas scammer? Ha? Pag loan pa lang, ang laki na ng processing fee. 7 days. May pa 91 days pa kayong nalalaman. Tapos pag bayaran, due date pa lang, sabihan ka na ikakalat ang picture mo sa pag di ka nakabayad within 3 p.m. Sabi po ni Angelo Richard, sabihin mo, pupunta na NBI sa inyo kasama ko dahil sa death threats nyo. Sabi po ni Angelo Richard. Si Angelo Richard pa rin. Ha, 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 ha. Kalampag yang mga yan. Sabi naman ni Jinky Soronyo, baka kinulang sa bonus yan. Tapos 3 smiley. Sabi ni Darna, anong ola? Sabi ni Mini Samonte, napadalan din ako niyan. Script nila yan. And sinesend to all lang na may account sa kanila. Sabi ni Duran Jan, grabe sila. Pati sa mga post and messenger na sila tira. Balak ko po naman bayaran na ang nakuha ko, tas ganyan ang gagawin. So, alam na. Ayun. Sabi ni Mac Harold Coronya, mga Ola agent na sinto smiley. Sabi ni Air Kevin, ha ha ha, aba, magnanakaw na, galit ngayon, ha ha ha. Sabi ni Etna Regrort, ha 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 ha, Sanib is real. Ito naman po ang post ni Duran Jan. Can I ask po, nag-text sa akin, nabigyan ako discount, nagbayad naman ako, yun pala, pinaglolo ko lang ako at naniningil na naman ibang number at hinaharas na nila ako. Nagpapabayad sila tapos maniningil sila ulit. Anong gagawin sa mga ito? Ito po ang comment sa post niya. Sabi ni Christopher Aguilar Cordero, mandiling lang yan. Kinuha lang ng collector agent ang kanyang komisyon at ipinasa account mo sa ibang collection agent. Sabi ni Ludi Fernandez, kaya nga po nakakatamad magbayad dyan. Sasabihin kahit 2K lang at i-close na account, pero hindi naman. Di ka pa din titigilan ng mga agents. Sila ang tunay na scammer kasi. Sabi ni Aldrin Sanchez, wag mag-settle po kasi after nyan, sisingilin ka ulit sa interest. Yun po. Sabi ni Kian Dave B. Combo, pareho ng iskas ang mga text, magkaparehong kumpanya nila. Sabi ni Duran Jan, nagbayad ako ng 1.5 kaso scam daw. But alam ng agent ang contact number ko po at reference number. Kung hindi sila lang din kumuha sa sinend ko po
sa sinend ko po. Pinaglululok ko po tayo ng mga olas. El Peso, Coco Peso, Gold Pocket, Honey Loan, Wow Pera, si Peso at Pedicas, pare-parehas sila. Sabi ni Marilu, mga demonyo talaga, mga agent na yan. Tapos tayo ang sasabihan, scammer at magnanakaw. Ito naman yung post ni Sheshe de Dios. Magbabayad na po sana ako kasi nga lang ganyan po yung text nila sa akin everyday. Totoo po ba ito? Pa-help po sana. Ito po yung pinost niya na conversation nila nung agent, no. Good morning, kamusta na utang mo? Discounted na lahat ng penalty kahit overdue ka na. Masave lang account mo sa legit legal department. Principal amount na lang bayaran para close account ka na at gumaan na ang pakiramdam mo. Yun po ay text niya ng 8 AM. Pagdating po ng 9:44 AM, ito naman po ang tinext sa kanya. Binulabog ko na mga contacts mo. Ayaw mo magbayad ngayon. Sila kinukulit ko na magbayad sa utang mo. Kapag hindi ko na makita yung bayad mo, babalikan ko mga contacts mo at sila ang pagbabayarin ko sa mga utang mo. Bulabog yan sa trabaho nila. So ayun, binubulabog nga raw nila. Ito po ang mga comment ng mga member. Ito po ang mga comments, ha. So sabi, panakot, sabi ni Chris Danog. Panakot lang nila yan, mga desperado, kumota. Sabi ni Jean B, wag mo na bayaran, hinaras ka na eh. Sabi ni Diana Antonia, ako po, chinat nila yung mga FB friends ko kahit naka-private account ko. Kaya di ko na sila babayaran. Grabe pagpapahiya nila sa akin, hindi mapakiusapan ng maayos. Sabi ni D-Cart Station, wala akong utang. Kasgo yan. Pinipilit nila ako nagpasok sila ng pera December 7 sa BDO account ko. 1,500 pilit nila sinasabi na ipinasok nila kahit wala naman. Sabi ni Gallardo Ed, hanggang ngayon may bobo pa ding ahente, ehehe. Yung iba ata patay na, ilan-ilan na lang sila. Sabi ni Richie Takandong, isave mo yan. Sabi ni Kyron Gel, dapat binayaran mo na lang yung principal payments mo. Binigyan ka na ng chance, tas nung di mo pinansin at ganyan text nila, ipopost mo. Obligasyon mo kasi magbayad ng utang kasi nung nangangailangan ka, binigyan ka agad. Di tulad ng kapit bahay mo na kahit nagmakaawa ka, di ka pa din nila pautangin. Tapos po, meron pong nag-comment sa comment niya. Sabi ni Luis, Kyron Jail, aware naman siya dyan na ang utang dapat bayaran. Pero sa tingin mo, tama ba na ganyan ang sabihin? Kung sa'yo yan, ayos lang na ganyan yung sasabihin sa'yo. Kung oo sagot mo, isa kang ahente ng OLA. Sabi ni Ana Libos, salamat. Hindi yan tunay. Guys, huwag kayong matakot. Ako ay nasa collection department din. Illegal lang ganyan na paniningil, lalo at loan shark naman sila. Sabi ni Aldrin Sanchez, may instance kasi principal binabayaran. Principal binayaran kasi daw promo, pero budol lang. Budol lang din. Ilang araw sisingilin ka na sa overdue. Pat Banga, wag pansinin. May stress ka lang. Sabi ni Pat Banga, ganyan sila sobra pa sa hindi. Sobra pa. Ganyan sila sobra pa sa nakahit-hit. Sabi ni Alvin, bayaran nyo na po. Huwag nyo na pansinin. I-block nyo na lang. Huwag nyo po i-absorb. Baka maapektuhan ang mental health nyo. Sabi ni Kerbo Por dyan, ipunin mo yan at i-secure mo phone mo. Yung apps ay not
permitted mo siya para di makuha ang mga contacts mo. Private mo ang FB mo at wag mo na bayaran yan. Sabi ni Oni Nice Nige, pananakot lang nila yan. Gawin mo palit SIM card, pinakasimpleng paraan. Yun po ang kanilang mga comments. Sabi po, ito po yung post ni Aquino Giselle. Hi po, bago lang ako dito, ginawan ako ng GC. 4 days na akong delay ng bayad. Nakiusap naman ako sa kanila na kung maaari intayin o bigyan pa ako ng konting oras para mabayaran ng utang ko. Wala man lang silang pang-unawa, nakaka-depress. So ginawan siya ng GC. Ang nakalagay sa GC ay utang ni Giselle. Ganun po. Ito po ang comment sa kanya ng mga kasama sa grupo. Etnareg, Rolf, masanay ka na. Gawang ka ng GC ng mga ulol na ahente na yan. Yan ang proof mo sa kanila na hindi ka na dapat magbayad dahil sa kahayupan nila. Sabi ni Descartes Station, malaking ebidensya yan para ma-void utang mo at sila pa magbayad sa iyo ng danyo sa iyo. Sabi naman ni Saijin, ignore mo lang yan. Mabwisit sila, kahihintay sa'yo. Record mo yung link ng GC nila. Di mawawala yung sa record ng FB kahit burahin nila yan. Sabi ni Best Pampo, nade-deactivate po yung GC. Sabi ni Catherine Almoraji de la Vega, report the agent. Sabi ni Darna, may ganyan ako GC natanggap. Smiley, smiley, smiley. Etnareg Rolf, mensahe sa mga nakautang sa OLA, wag po kayong matakot sa mga OLA. Yun bang nag-text sila na ipatutumba kayo, na ipasa sa legal department at idemanda kayo? Wala pong katotohanan. Wala pong katotohanan yun. Wag kayo matakot. Use your coconut nut. Nag-loan ka sa kanila ng 4,000 or 10,000 tapos ididemanda kayo. Magkano gagastusin na sa pag-file ng demanda? 15,000 filing fee, acceptance fees sa abogado, 15,000 tapos attorney's fee every hearing. Diyan pa lang talo na sila. Take note, illegal po ang gawain nila. Sobrang laki ng interes sa ating saligang batas. Bawal ang magpataw ng interes sa araw-araw. Kaya wag po kayong tatanga-tanga. Walang demand letter na through text or email, and demand letter o warrant ay matatanggap na papel. Ang hindi sila makapag-file ng demanda kahit sinong abogado di tatanggapin yung mga demanda nila kasi illegal sila. Wag kayo magpakatanga, intendez. Sabi ni Yahad Libyas, visit na Jeya yan. Timanads. Sabi ni Timanads, alam nyo, bago ako napunta dito sa page na ito, halos mabaliw ako. Ulitin natin ha, Timanads. Alam nyo, bago ako napunta dito sa page na ito, halos mabaliw ako na po. Ako sa sobrang takot, kahihiyan, halos kahit tubig hirap lunukin, di na ako makakain. Pero po, nang nakilala ko itong page na ito, nabuhayan ako, naging matatag ako kasi kung tuusin, bayad na ako sa mga loan ko sa laki ng interest. Sabi ni Lea Kim Pauline Iglesias, sabihin mo sa mga nakatag, nakapagbayad ka na, hindi naman nalilitaw yung mga paniningil sa iyo kasi violation yung ginagawa nila. Carlos de Guzman, ako nga, namimiss ko ng makipagmurahan dyan sa mga ng mga ahente yan. Sukdulan pa ng bobo. Yun po. Ito naman po, babasahin ko yung isang article na i-post sa group ha. Ito po yung Philippines Stop Debt Collection Harassment, Legal News and Analysis, Asia Pacific, Philippines Insolvency and Restructuring Regulatory and Compliance, 19 October 2019.
In these times, when loans are easily available through online consumer financing or other private lending companies, when there is easy access to online cash loans without any collateral requirements, complex approval procedures, or prolonged application waiting time, many people resort to purchasing their personality needs and wants by obtaining loans through the aforesaid manner. However, unfair and abusive debt collection practices as a result of these loans often lead to extreme amounts of stress. Often, this practice has contributed to the loss of income or employment, marital instability, medical issues, personal bankruptcies, social embarrassment, and invasion of personal privacy. The borrower feels completely defeated and without energy to pursue a course of action to stop the activities and bring perpetrators to justice. With this in mind, the Securities and Exchange Commission (SEC) has taken steps to address the widespread use of abusive, deceptive, and unfair debt collection practices of many creditors and debt collectors, particularly financing companies and lending companies. The SEC released SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019, SEC MC Number 18-19, on the provision of unfair debt collection practices of financing companies and lending companies, which became effective on September 7, issued in response to numerous complaints of alleged harassment of borrowers and the use of abusive, unethical, and unfair means to collect debt. The SEC has somehow given refuge and protection to borrowers. Similar to Section 4304Q.11 of the Manual of Regulation for Non-Bank Financial Institution, SEC MC number 18-19 has identified the following as unfair debt collection practices. Number 1, the use or threat of use of violence or other criminal means to harm the physical person, reputation, or property of any person. Number 2, use of threat to take any action that cannot be legally taken. Number 3, use of obscenities, insults, or profane language, the natural consequence of which is to abuse the borrower and or which amount to a criminal act or offense under applicable laws. Number 4, disclosure or publication of the names and other personal information of the borrowers who allegedly refuse to pay debts subject to exceptions. Number 5, communicating or threatening to communicate to any person loan information which is known or which should be known to be false, including the failure to communicate that the debt is being disputed subject to exemption. Number 6, use of any false representation or deceptive means to collect or attempt to collect any debt or to obtain information concerning a borrower. Number 7, making contact at unreasonable, inconvenient times or hours, which shall be defined as contact before 6 a.m. or 10 p.m. unless the account is past due for more than 15 days or
the borrower has given express concern that said times are the only reasonable or convenient opportunities for contact. And number 8, contacting the persons in the borrower's contact list other than those named as guarantors or co-makers. Financing and lending companies have been required to adopt policies and procedures to require their personnel handling the collection of accounts to disclose his/her full name or true identity to the borrower. While these companies can outsource collection of debts, they will maintain the responsibility in complying with the proposed circular Republic Act number 8556 or the Financing Company Act of 1998 as amended, and Republic Act number 9474 or the Lending Company Regulation Act of 2007 have given the SEC regulatory and supervisory authority over financing companies and lending companies, which justified the imposition of penalties ranging from 25,000 to 1 million, as well as suspension or revocation of the certificate of authority to operate as a financing or lending company. This is without prejudice to other penalties that may be imposed pursuant to Presidential Decree number 902-A or the SEC Reorganization Act, Republic Act number 11232 or the Revised Corporation Code, and all other relevant laws and regulations. This could be an important step to stop debt collection harassment. Perhaps our lawmakers can consider the passage of a Fair Debt Collection Practices Act to further protect consumers against debt collection abuses. Borrowers should also be given the opportunity to verify or validate the debt and dispute such debt when warranted. They should also be afforded the option to stop immediate contact or cease communication from the collector. Persons who feel victimized by unfair and deceptive debt collection practices should have adequate legal remedy against these abuses. Ayun po. Yun po yung ano. Ang alam ko po, ito po yung pinalabas din ng SEC eh. So, nagpalabas po ang SEC ng ano ito eh. Ito po yun. Binasa na po natin ngayon. Ito po ay galing sa ano to eh. SEC noong 19 October 2019. So, yan po. Yan po yung lumabas ng time na yan. Yan po yung palabas na po yan, yung Fair Debt Collection Practices Act na isinulong ni Senator Gatchalian. So, ito po yung ginawang ipinalabas na memo ng SEC noon. So, yun po. So, kita-kita ulit tayo sa susunod na upload. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Pagtulungan po natin na ma-reach natin yung ating target. Salamat po. Magandang gabi.